Good morning po, Life Giver Binyan. Alright, pakibati mo nga yung katabi mo. Ayan, pakibati mo nga siya. Good morning, magandang umaga. Alright, we are full pack. Ilan dito excited ngayong umagang ito? Maka-receive ng salita ni Lord. Tama ba? Pakisabi sa katabi mo, huwag mo muna akong kulitin. Makikinig ako. Ayan. Alright. Thank you, Jesus. Sige po, settle down because the Lord will speak to us clearly and powerfully this very morning. Same goes sa mga nasa online. Get your notebook and ballpen. Kaya natin kausapin tayo ng Panginoon. Sige po, let's pray. Lord, be with us. Samahan mo kami in this message, in this hearing of your word. I pray na ikaw pong bumaba, mangusap sa aming lahat. At bitbitin mo kami papunta sa presensya mo at punuin mo ang buhay namin ng iyong salita na babago ng buhay namin at magdadala sa amin, Panginoon, sa kaayusan, kasaganaan, kapayapaan ng aming buhay. We love you. We honor you, Lord, in Jesus' name. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Thank you, Jesus. Alright. Diba? Tag-tuyot na, tag-init na. Nako, napaka-init na po ng panahon. Tama po ba? Alright. So, yung mga, ilan dito nakaplano na yung mga swimming nyo? Okay? Last year pa yan actually. Tama ba? Alright. Okay. But dahil nga mainit, so matindi tagtuyot ngayon, and most probably, baka hindi lang literal, okay na init ng panahon yung nararanasan natin, but we are experiencing also tagtuyot sa buhay natin. Ilan dito nakakaranas ng famine ngayon sa buhay nila? Diba? Spiritual famine, okay, family, may problema, financially, career, alright, at kung ano-ano pa. But gusto ko malaman mo, diba, naturally, kapag may problema, may sarili tayong diskarte, may sarili tayong lipad, may sarili tayong plano, may sarili kang, kumbaga, somehow escape plan mo. Tama? Okay? Pero ilan dito ngayong umaga gusto mo, tama ba, na hindi naman way mo ang maging response mo, kundi way ni Lord? At yan yung pag-uusapan natin. From this morning, we'll be talking about rerouting. Okay? Because I do believe, diba, na, yan ang alam mo, okay, kailangan i-reroute ni Lord yung buhay natin para hindi pa ulit-ulit yung nangyayari sa atin every time may problema na lang. Tama? Okay, ilan dito pag may problema nanghihina? Ilan dito pag may problema nawawala sa Lord? Ilan dito pag may problema, di ba? Nanghihina, nananambla yung pananampalataya sa Lord. Tama? But gusto ko malaman mo, ngayong umagang ito, i-reroute ni Lord yung buhay mo. Na kahit may problema, hindi ka mawawala. Na kahit may matinding pinagdadaanan, pwede pa rin na sumasambat, naglilingkod ka pa rin kay Lord. At kahit na mabigat at matindi yung problema mo, tama, hindi ka lalabas na luhaan, lalabas kang pinagpala pa ng Diyos. Ilan dito gusto niyan? So yan ang pag-uusapan natin, rerouting from man's way into God's way. Alright? Mula sa sarili mo lang na pagharap at pagsusolve papunta sa pamamaraan ni Lord. Dadalhin tayo ni Lord sa Old Testament, Genesis 26, sa isang kwento ng buhay ni Isaac na napakaganda. Okay, sabi ng Bible, now there was a famine in the land besides the previous famine in Abraham's time. Alright? So meaning talagang may famine. Nung panahon ng tatay niya, umulit-uli nung panahon niya, tayo makakaiwas, may mga famine talaga sa buhay natin na babalik at babalik at babalik sila. Alright? So hindi natin trabaho, di ba, na, alam mo yon, ihingiin kay Lord, pigilan yung pagdating ng famine kasi meron. Ang trabaho natin paghandaan. Okay? So sabi ng Bible, and Isaac went to Abimelech, king of Philistines in Gerar. Verse 2, the Lord appeared to Isaac. Alright? Ilan dito gusto mo magpakita si Lord sa'yo? Diba? Magpakita lang, pero wag kang kunin, wag kang sasama. Okay? Okay. The Lord appeared to Isaac and said, do not go down to Egypt. Live in the land where I tell you to live. Stay in this land for a while. And I will be with you and will bless you. Grabe. Okay? Automatically, pag sinamahan ka ni Lord, pagpapalain ka ni Lord. Hindi pwedeng samahan ka ni Lord tapos hindi ka niya pagpalain. Amen ba yon? For to you and your descendants, I will give these lands and will confirm the oath I swore to your father Abraham. I will make your descendants as numerous as the stars in the sky, and will give them all these lands, and through your offspring, all nations on earth will be blessed. Because Abraham obeyed. Grabe, ang ganda nun. Because Abraham obeyed. Dahil daw sumunod si Abraham. At ginawa niya ang lahat ng nire-require sa kanya ng Diyos. Keeping my commands, my decrees, and my instructions. Alright? Diba? Gusto ko sana lagay ko yung pangalan ko dun eh. Sana lagay niyo yung pangalan mo dyan. Because John obeyed.
Tama? Hello? Lagay mo pangalan mo dyan personally. Okay? Sana sumunod tayo sa Panginoon. At dahil daw sumunod, grabe. So nangyari verse 6, so Isaac stayed in Gerar. Okay? Dahil sumunod si Isaac, nanatili siya dun sa lugar. Talon tayo ng verse 12 to 14. Okay? Isaac planted crops in that land. Saan daw dun sa lupa na yon? Anong meron sa lupa na yon? Tagtuyot, famine. Walang tubig, tuyot na tuyot, tigang na tigang ang lupa. Pero imagine, nagtanim si Isaac sa panahon na yon. And that same year, reap 100-fold. Grabe, panahon ng tagtuyot, panahon na walang bunga, pero sa panahon na yon, doon nagtanim si Isaac, and you know what, sa panahon na yon, umani siya ng sagana. Bakit daw? Because the Lord blessed him. Pag pinagpala ka ni Lord, maniwala ka kahit anong sitwasyon ng buhay mo, mabibless ka. Alright? The man became rich. Okay, ilan po dito gusto maging mayaman? Tama ba? Amen? Okay, kaya ni Lord, pero dapat masunurin ka kay Lord. Tama? And his wealth continued to grow until he became very wealthy. Hindi usapin kay Lord kung mayaman ka, hindi, mayaman na to, wag na natin pagpalain yan. Hindi, ang usapin ng pagpapala ay hindi kung ano na meron ka ngayon. Di ba? Hindi, marami na yan, bigyan naman natin sa iba. Hindi ganun mag-isip si Lord. Tama ba? Ang binibless ni Lord at pinagpapala ni Lord yung masunurin sa Kanya. Kahit sobra-sobra ka na, kung sobra-sobra, tuloy-tuloy rin yung pagsunod mo sa Panginoon, gusto ko malaman mo, tuloy-tuloy pa rin si Lord sa pagbibless sa'yo. Tama? And you know what? Verse 14, I like this. He had so many flocks and herds and servants that the Philistines envied him. You know what I realized, makinig mo mabuti, there's no such thing as people envying you. Natural talaga, makinig mo mabuti, pag may pabor ka ng Diyos, kaiinggitan ka talaga ng tao at hindi masama yun, hindi mo kasalanan yun. Si Isaac, kinainggitan ng mga taga-Philistines. Bakit? May famine, dayo lang siya ron sa lugar na yon. Tama, siya pa yung yumaman sa lugar na yon. Bakit? Sumusunod siya kay Lord eh. Ang Bible ay puno ng mga kwento ng mga taong pinagpala ni Lord pero kinainggitan ng mga taong hindi naman naniniwala kay Lord. King David was envied with King Saul. Tama? Si Abel kinainggitan ni Cain. Si Joseph kinainggitan ng mga kapatid niya. Si Moses kinainggitan ni Miriam. Walang problema, kinahiinggitan ka ng tao as long as tama yung ginagawa mo. Tama ba? Okay? Hello? Okay, so naintindihan natin mula rito sa kwento na to na parte ng buhay ng tao ang problema, ang pagsubok, ang famine. May famine nung panahon ng tatay ni Abraham, okay, at may famine din, may sariling famine yung tatay niya na hinarap, may sariling famine din. Okay, may kanya-kanya tayo ng famine na haharapin, may kanya-kanya tayo ng pagsubok na haharapin. May kanya-kanya tayo ng mga struggles, ng mga bagay na susuungin natin sa buhay mo. And you know what, as long as there is land, there is famine. Okay, na-realize ko, totoo lang, na, o nga no, hanggat may lupa, di ba, yung lupa ay both nagpo-produce ng harvest and at the same time, famine. Yung lupa pwedeng tuyot, pero yung lupa din naman, okay, on the other hand, sa ibang panahon ay pwedeng namumunga. Tama? So yung mga bagay na meron tayo ngayon, totoo lang, ay both pwedeng mag-produce ng dalawang bagay, pangit at maganda. May negosyo ka, yung negosyo mo ay pwedeng maging source ng pagpapalat, yumaman ka. Pero at the same time, yung negosyo mo rin ay unang magiging source ng stress mo. Kasama yun, hindi pwedeng nagnegosyo ka lang tapos gusto mo, di ba, yaman lang, walang stress. Hindi, kasama yun eh. Yung trabaho mo, yung career mo, yung posisyon mo, tama, ay both na nagbibigay ng magandang opportunity sa'yo, pero at the same time, nagbibigay din ng matinding struggle sa'yo. Kasama yun, yung ministry mo, nagbibigay ng saya sa'yo, pero nagbibigay din ng sakit ng ulo sa'yo. Alright? Dalawa lagi, hindi pwedeng good side lang. Kailangan maintindihan natin. So yung land ay nag-produce ng famine, pero yung land din ay nag-produce ng matinding harvest. Tama? So lumalabas na hindi talaga yung initial problem ay yung famine. The problem talaga is the initial and the immediate response. Yung immediate and initial response natin kapag may famine. Tama? Okay, because madalas ano yung initial and immediate response ng tao natin? Okay, instead of fight, we flight. Instead na lumaban, tumakbo palayo. Tama? Instead of faith, ang pairalin, fear, ang pinaalaw nating manguna sa buhay natin. Tama ba yun? Okay. Bakit ang bilis nating mag-flight instead of mag-fight over famine? It's because lagi na lang overpowered ng fear and overwhelmed ng fear ang faith natin. Okay? May kausap pa po ba ako dito?
Okay? Are you still there? Diba? The problem is, we immediately forget who we are. Kilala mo ba kung sino ka? Okay? We immediately forget who we are in the middle of famine. In the middle of problems. We forget that we are sons and daughters of God. We forget that we are believers and we are worshipers of God. We forget that we are blessed and favored by God. You don't allow your present situation, present problem, present struggles, present pains to forget who you are in the eyes of God. Anak ka ni Lord. Huwag mong hayaan burahin niya ng problema. May pabor ka ng Diyos. Huwag mong hayaan takpan niya ng sakit na nararanasan mo ngayon. Diba, wag mong hayaan makalimutan mo na worshiper ako ni Lord, hindi ako nag-worship sa panahon na masaya lang. Believer ako ni Lord, ni God. I am a believer in every season of my life. We are called to believe and not to doubt. Amen. Our lifestyle should be a lifestyle of faith and not a lifestyle of fear. Amen ba yun? Diba, our lifestyle must be a lifestyle of worship and not a lifestyle of withdrawal. Lifestyle of obedience and not a lifestyle of disobedience. Tama? We are supposed to be a people of faith and not to be a people of fear. Tama? Okay, di ba last time pinag-usapan natin yon? Okay, anong naalala nyo topic natin? Mas powerful kapag magkakasama tayong nananampalataya. Tama? Mas maraming nananampalataya, mas malaki resulta. Alright, we are supposed to be worshipers and not warriors. So teka lang, gusto ko malaman mo, ngayong umagang ito, nire-reroute ka ni Lord. Teka lang, bakit papunta na naman ako? Di, inalis na ako, Lord, sa biyahe na to eh. Ba't ang biyahe mo papuntang worry na naman? Okay? Reroute. Okay? Bakit ang biyahe mo papuntang flight na naman? Teka lang, hindi ka na dapat nagtatago ngayon. Lumalantad ka na. Let your light shine before men. Tama? Okay, PowerPoint po, fear tolerated is fear contaminated. You don't allow fear to dominate and drive and rule your life. Kasi makokontaminate niya ng faith mo, madudumihan niyan parati, mababahiran niyan ang pananampalataya mo. Tama? We know, we understand that faith is the most powerful thing that we must hold. Hawak-hawak mo. Tama? We need to start to move out of fear. Kailangan wala ka na dyan, labas ka na. Okay, step out. Hindi na dapat fear ang sinasakyan mo ngayon. Hindi ka na dapat nakasakay sa bangka ng takot. Tama? We need to start moving out of fear in order for faith to, di ba, to move in our hearts. Hanggat puno ng takot ang puso mo, di makakapasok ang pananampalataya dyan. Amen. PowerPoint uli. Faith is the most powerful thing that we must be holding in times of famine. Anong hawak mo? May problema. Anong hawak mo? May problema ka na nga. Alak pa hawak mo. Tama? Okay, may problema ka na nga eh. Di ba? Kung ano-ano pang hawak mo sa kamay mo, dapat ang hawak mo pananampalataya na. Kapag may famine, may problema, at fear ang hawak mo, maniwala ka, limited ka. Tama? Bakit? Di ba, natatakot ka eh. Meaning, nakatingin ka sa sarili mo, nakatingin ka sa kakayanan mo, limited ka. Pero every time may struggle, may famine, may problema, ang kinakapitan mo ay faith, maniwala ka beyond your limitation and beyond your comprehension. Ang magagawa ng Diyos sa'yo at maipaparanas ng Diyos sa'yo. Amen? Tama. We should not allow our fear to control us. Dapat faith ang driving force mo. Dapat faith ang niyayakap mo. Amen? Dapat tinatalo natin yung famine at hindi natin yung ginagawang excuses. Kasi may problema ako, kaya ako nagkaganito eh. Tama? Hello? Kasi may dumating sa amin na ganito eh, kaya naging ganito yung response ko eh. Hello? Let's stop using famine as an alibi and excuses. Alright? Ilan dito gusto magkaroon ng rerouting sa buhay nila? Amen? Diba? Paano po tayo magkakaroon ng rerouting sa buhay po natin? There are 3 important things. How can we experience a rerouting in the midst of famine? Okay? 3 bagay po. Alright? Number 1 is God's appearance. Alright? Wala nang ibang pinakamatinding pwedeng magpihit ng buhay mo kundi ang Diyos. Diba? Okay?
Kapag may famine, pag may problema, pag may mabigat na sitwasyon, pag may hindi maganda, di ba, na nangyayari sa buhay mo, alam mo, pinakamatinding bagay na dapat na iniiyak mo na walang iba kundi si Lord. God, pihitin mo yung buhay ko. Ikaw maglipat ng channel ng buhay ko. Tama? Appearance ni Lord. Okay? Sabi ng Bible, the Lord appeared to Isaac. May famine na matindi. Alright, sobrang tindi ng famine na ang mindset na ni Isaac, I must go to Egypt. That is the safe place. Tama? Okay? Di ba, meron tayong ganun eh. Pag hindi mo na alam yung gagawin at alam mo short ka na, meron ka talagang, alam mo yung default. Okay, I must go to okay, dun sa Balbasarado, tsaka yung may dito. Okay? Di ba? Okay? May pinupuntahan ka. Alam niyo na yon, okay? Tama? Ganun katindi. But you know what? The greatest turning point in the life of, in this story of famine, sa buhay ni Isaac is the appearance of God. Nagpakita si Lord. Tama? Bakit? Because if not, kung hindi nag-appear si Lord kay Isaac, then surely Isaac would have been living in hiding in Egypt ng matagal na panahon. Diba? Kung hindi nagpakita si Lord kay Isaac, malamang ang tumakbo na talaga si Isaac. Kasi tatakbo na siya, nag-empake na pupunta na ng Egypt At malamang buong taon, hindi ko alam kung gaano katagal yung famine na yan. Kasi iba pa yan sa famine ni Elijah. Yung famine ni Elijah, in-explain 2.5 years. Ito, hindi sinabi kung gaano katagal. Okay? So pwedeng si Isaac ay nagtago na lang doon hanggang sa matapos yung famine. Or pwede nga na si Isaac ay doon na lang nanatili ng buong buhay niya. Tama? Alam mo, na-realize ko, ang dami sa atin nakakamiss ng matinding opportunities na maranasan ng matinding pagkilos ng Diyos sa kalagitnaan ng matinding problema, di ba? Because hindi natin binibigyan ng chance ang Panginoon na magpakita at mangusap sa atin. Lagi na lang kapag may problema, ang response, takbo, takas, hinto, ayaw, bitaw, ayoko na, leave ng GC, di na magpapakita, di na magpaparamdam. Tama ba? Lagi na lang ganun. Hindi ko yan magets. Hello? Now we're talking. Okay, di ba? Okay? Amen? Diba, marami sa atin pa nagkakaproblema. Every time nagkakaproblema, tumatakbo agad-agad. Hindi mo na nag-aantay, Lord, ano ba gagawin ko? May instruction ka ba? Isasalba mo ba ako? Tama? May kausap pa ba ako dito? Mag-appear si Lord, mangungusap si Lord, magpapakita si Lord. Makinig mabuti, the greatest sin of Judas is not, tawag dito, betraying Jesus. Of course, matindi yun. Pero ang pinakamatinding pagkakamali ni Judas ay hindi lang yung binitray niya si Jesus, kundi nagpakamatay siya after. I-restore siya ni Jesus kahit hinudas niya ang Panginoon Problema, nagbigti na siya, hindi niya binigyan ng pagkakataon si Lord na i-restore siya. Huwag ka naman tumakbo kagad pag may problema ka. Bakit? Gagalaw si Lord sa buhay mo Paano gagalaw si Lord? Di ka na nagpakita, di ka na nagparamdam, di mo na binuksan yung Bible mo, di ka na nanalangin. Di naman ako kinakausap ni Lord Kinakausap ka ni Lord, pinapadala yung mentor mo, ayaw mong replyan. Hello? Huwag mong pagsaraduhan ng pintuan ang Panginoon. Bigyan mo siya ng chance. Mangungusap siya. Buti na lang si Isaac hindi nagsara agad. Mama, kasi magpapakita. Paano kung hindi nagpakita si Lord? Iba na kwento ng Bible. Tama? Hello? Alam mo, kung hindi natin pinagsara ng pintuan si Lord nung mga panahon na tayo ay nagkaroon ng problema, baka iba kwento ng buhay natin ngayon. Pero tapos na yon. Gusto ko malaman mo, gagawa si Lord ng panibagong biyahe mo ngayon. Pero dapat antayin mo si Lord. Pakisabi sa katabi mo, antayin mo si Lord. Amen. PowerPoint po, in your famine, wait for God's appearance. Okay, wag takbo, wag takas, wag sarili ka agad na diskarte. Hindi ito gagawin. Hindi, alam ko na yan. Okay, wag mag-antay. Bakit? Letter A. Anong meron sa appearance ni Lord? God's appearance provides right movement. Si Lord magsasabi anong gagawin. Okay? Para kay Isaac, right move is to go down to Egypt. Diba? Kasi Egypt at that time is wealthy place, sagana. Okay? Kumbaga abundance, overflow. Naisip siguro ni Isaac, okay, hindi ako maghihirap pag tumakbo ko ng Egypt. Pero sinasabi ni Lord kay Isaac, nak,
Okay, antay lang. Wait lang. Okay, tingin mo ba mas safe ka mas safe ka sa Egypt kaysa sa kamay ko? Huwag mong iasa, huwag mong isandal sa paraan ng tao, galing ng tao, lakas at impluwensya ng tao ang kaligtasan mo. Kasi yung kayang gawin ng tao, mas matindi kayang gawin ng Diyos kung makikinig ka lang at mag-aantay ka lang sa instruction niya. Tama? Ang mo mabuti, sa panahon na magulo yung sitwasyon ng buhay mo, yung right movement manggagaling parati sa Diyos. Okay? Sanayin mo ang sarili mo na mag-antay parati. Lord, anong instruction? Lord, anong move? Anong hakbang? Saan pupunta? Anong first step? Tama? Okay? When you are in trouble, in crisis, in famine, you do not find any other Savior. Sabi ni Lord, ba't naghahanap ka ng Savior? Andito ako sa harapan mo. Bakit pupunta ka pa ng Egypt? Andito na ako. Hello? Instead of going anywhere and going to anyone, why don't you go to your one and only Savior? Diba, problema natin sa panahon na may problema, dami natin tinatakbuhan, ikot ka ng ikot, nasa harapan mo lang yung tagapagligtas mo, hindi mo tinatawag, di ka naniniwala, di ka nananampalataya. Iisa lang ang Diyos mo, iisa lang ang Panginoon mo, iisa lang ang Savior mo, si Jesus lang yon. Huwag tayo maghanap ng extra. Amen? Diba, ang hirap kapag meron kang extra Diyos. Well, lumakas ka kasi extra Diyos yun eh. Okay, kaya lang ang problema mo, okay, hindi naman siya tunay na Diyos eh. Booster lang eh. Diba? Kaya yung iba, instead na, diba, salvation ang nahanap, ang nakuha, extra stress, extra anxiety, extra problem, extra trouble. Nung tumakbo ka, nawala ba yung problema mo? Hindi. Nasolusyonan ba? Hindi rin naman. Tama ba? Why always go back to the same place na wala namang resulta? Tama? Ilan dito, totoo lang, every time lumalapit ka kay Lord, may result? Eh, ba't hindi tayo tuloy-tuloy na lumalapit kay Lord? Amen? Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Matagal ng bida ang Diyos at hindi siya magiging kontrabida at hindi niya kailangan ng extra. Tama ba? Go to God. Letter B, bakit importante yung appearance ni Lord? Because God's appearance provides right mindset. Okay? Diba? Isa sa mga unang-unang nasisira sa atin kapag may matinding problema, mindset mo. Ang mindset ni Isaac, okay, hindi. Para makaligtas ako, para makasurvive ako, kailangan tumakbo na ako. Kailangan magtago na ako. Lagi yun ang mindset ng marami. Alis, takbo, tago. Tama? Bitaw, ayaw. In times of famine, you do not try to find somewhere else to live by. Sabi ni Lord, do not go down to Egypt. Mindset mo ba, nasa Egypt ang Savior mo? Ang mindset mo, nasa Egypt ang kaligtasan mo? Sabi ni Lord, hindi. Okay, live in the land. Alright? I think, yan, may PowerPoint. Live in the land. Inayos ni Lord yung mindset ni Isaac. Dito ka mabuhay. Dito ka mabubuhay. Sa tabi ko, sa piling ko, sa presence ko, andyan ang kailangan mo. Amen? Hello? Take note of what the Lord said to Isaac, live. Okay? Kasi ang mindset ni Isaac, hide. Okay? Tama? Ang mindset ni Isaac, run away. Okay? So inaayos ni Lord yung mindset natin. Alright? Sabi ni Lord, live. Mabuhay. Meaning, ang sinasabi ni Lord, na kahit may famine, huwag kang huminto ng buhay mo. Because ang mindset natin, tama, excuses and reason and alibi, mabigat na dahilan ang sitwasyon ko para hindi na ako magpatuloy sa buhay na meron ako. Pero sinasabi ni Lord kay Isaac, live. Meaning, anong sinasabi ni Lord? Kung paano ka nabubuhay nung walang famine, ganun ka pa rin dapat mabuhay ngayon. Kung nagsiserve ka nung walang famine, kahit may famine na, dapat naglilingkod ka pa din. Tama? Kung nagwo-worship ka nung panahon na walang famine, dapat ngayon, di ba, nagwo-worship ka pa din. You live, you continue to do what you are doing. Okay? Nung mga panahon na wala pang famine. Andyan ba kayo? Tama? Kung nabubuhay ka at nagtatrabaho ka nung walang famine, dapat ngayon, kahit may famine, tuloy pa din ang trabaho. Tama? You don't allow your situation to dictate and dominate kung ano yung mga gagawin mo. Hindi kasi, okay, so ano yun? Every time may problema, magre-resign ka. So ngayon, di ba, walang problema, okay. So pag nagka-problema, resign na naman. Tama? Paulit-ulit. Di ba?
So ano, walang problema, nag-worship. Pag nagka-problema, titigil ng worship. Tama? Okay? Pag sagana, nagbibigay kay Lord. Pag hindi na, di ba, nagdadamot na naman uli. Hindi, sabi ni Lord, nak, you live. Mabuhay ka. Lord, may famine eh. Ano naman kung may famine? May famine nga, pero wag kang tumingin sa famine. Nandito pa din ako. Okay? Inayos ni Lord yung mindset ni Isaac. Now, may famine lang, pero hindi ako nawawala. Andito pa din ako sa tabi mo. Tama? Andiyan pa ba kayo? Live in the land, meaning do not use the famine as an excuse, not to perform, not to excel, not to continue, not to worship, not to serve, not to honor God. Buhay ka pa din dapat at nabubuhay ka pa din dapat. Pag may famine, mabuhay ka, hindi yung ma-depress ka. Pag may famine, mabuhay ka, hindi yung mag-worry ka. Amen? Pag may famine, live. Not panic, not fear. Sabi ni Lord, live in the land. Ano yung land? May famine, may problema, pero still ang sabi ni Lord, live. Pakisabi nga sa katabi mo, live. Okay? Dalawa kasi yung live eh. Baka mamaya live. Okay, magli-live na po ako. Okay? Live, mabuhay, hindi umalis, hindi umayaw. Tandaan nating mabuti na ang pinaka nakakatakot sa lahat, okay, ay hindi yung kapag may famine ka eh. Ang nakakatakot, yung kapag may famine ka na nga, tapos hindi mo pa kasama ang Diyos. Yun ang problema. Tama? Kasi kahit na anong famine pa yan at pagdaanan mo sa buhay mo, basta kasama mo si Lord, panigurado, mabubuhay ka. Mananagana ka. Amen? Kaya nga nag-appear si Lord kay Isaac para i-secure sa kanya na sinasamahan siya ng Diyos. This is the right mindset. May famine lang ako, pero kasama ko pa din ang Diyos. This is the right mindset. May problema lang kami ngayon sa pamilya ko. May problema lang kami financially. May problema lang ako personally, psychologically, or emotionally. Pero kasama ko pa din ang Diyos. Hindi ko kailangan tumakbo, hindi ko kailangan magtago, hindi ko kailangan mawala, hindi ko kailangan huminto. Dapat akong magpatuloy. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Letter C. Gano'ng ka-importante appearance ni Lord? Because God's appearance provides right motivation. Okay? Ano sabi ni Lord? Motivation sa Kanya, and I will be with you. God's appearance will provide right motivation. Okay? I will be with you and bless you. Okay? Ano pinakamatinding motivation natin? Nakasama mo ako. Tama? Ang motivation ni Isaac, nasa Egypt ako, safe ako. Sabi ni Lord, hindi yan ang motivation. Okay? Paano pagdating mo doon at nagbago yung isip ng hari ng Egypt at di ka tanggapin? Tama? Nagbabago yan. Tama? Okay? Sabi ni Lord, I will be with you and I will bless you, and to you and your descendants I will give all these lands and confirm the oath I swore to your father. Anong matinding motivation? May pangako ang Diyos sa akin. Tama, tandaan nating mabuti na yung pangako ni Lord sa iyo, okay, lasting yan. Yung pangako ni Lord, eternal yan, panghabang buhay yan. At yung pangako ni Lord ay hindi kailanman mabubura. Yung pangako ni Lord ay kailanman hindi mababahiran, hindi matatabunan ng kung anumang pagdadaanan mo sa buhay mo. Tandaan mo ito mabuti, makinig ka. Okay, like for example, ako po, nakilala ko si Lord 20 years old. At yung pangako sa akin ni Lord, di ba, na pagpapalain kita, sasamahan kita, okay, yung pangako na yun ay kino-cover yun ng buong buhay ko. At yung pangako ni Lord sa akin, kasama na doon lahat ng mga pagdadaanan ko pa sa buhay ko. Ngayon, 40 na ako, kasama yun. At kung mag-aabot pa ako ng 60, kasama lahat ng yun. Okay, gusto ko malaman mo na yung pangako ni Lord sa iyo, continuous yun. Tama, hindi naman yun yung pangako, di ba, ng tao na, sorry kasi hindi ko naman alam, may pagdadaanan ka palang ganyan. Okay? Oo, nangako ako na ako bahala sa'yo, sagot kita. Pero hindi ko naman alam na magkakaroon ka ng milyon na utang. Ay, hindi ko na kaya yan. Tama? Gusto ko malaman mo na yung pangako ni Lord, cover nun lahat ng pagdadaanan mo sa buong buhay mo. Gaano mang kalaki, gaano mang kalala, gaano mang katindi yung pagdadaanan mo. Amen? At yun ang tamang motivation natin. Okay? Covered ng pangako ni Lord lahat ng dadaanan mo. Dadaanan ng pamilya nyo. Hindi ko naman alam na magkakaanak ka ng 27. Pambira, paano ko naman kayo bubuhayin? Okay? Tama? Covered eh. Amen? Hello?
Hindi to gaya ng mga insurance, 'di ba? Ay, sorry, pasensya na po kayo, hindi po part ng coverage ng plan namin 'yan. Hanggang dito limited lang po kayo, hanggang dito lang po 'yan. May maximum lang po kayo na worth 3 million lang po. Pag lumampas diyan, wala na, sorry, hindi na namin kaya. Okay. Ay, sorry po, hindi po covered yung ayokong sabihin. Okay. Alright, wag na po. Okay. 'Di ba? Walang coverage. 'Di ba? Buong buhay mo, buong future mo, covered ng pangako ni Lord sa iyo. Amen? 'Di ba? So why go away? Tama? Why leave God when you have, 'di ba, just a bit of problem right now? Alam na ni Lord, dadaan ka dyan, kaya nga nauna ka na niyang pinangakuan. Nangako na siya, I will be with you always to the very end of the age. Amen? Diba? PowerPoint po, God's ability to bless people is not limited and cannot be limited by someone's crisis or famine. Walang limit at hindi malilimitahan. Tama ba? Hello? Mga nagbumabuti. If God wanted to bless a person, He can always do it. Regardless of your situation. Kahit na ano, pag gusto kang pagpalain ni Lord, walang makakapigil sa Panginoon para pagpalain ka. Kahit nasan ka pa, kahit anong sitwasyon mo, kahit anong krisis pa yan, kahit tagtuyot pa yan, kahit economical crisis pa yan, kahit may political crisis pa yan, kahit na ano pa yan, kahit magkaroon pa ng zombie tsunami, bahala kayo, kahit lumabas pa lahat ng kung anong dapat lumabas, pag pinagpala ka ni Lord, walang makakapigil dyan. Amen? Hello? Andiyan pa ba kayo? Tandaan mo mabuti, sobrang ganda nung kanta kanina. Okay? Amen? Kaya ni Lord Kaya ni Lord wasakin lahat para lang makalapit sa'yo. Kayang gibain ni Lord lahat. Kayang sipain ni Lord lahat. Kayang wasakin ni Lord lahat. Kaya niyang iwan yung 99 para sa'yo. God can do anything. Amen? Kayang baliktarin ng Diyos ang langit at lupa kung kinakailangan para pagpalain ka. Amen? God can do it. Kayang humati ni Lord ng dagat. Amen? Hello? Kayang kumausap ni Lord ng kahit na sino. Andiyan po ba kayo? Pero you know what? Number one, you need God's appearance. Kailangan antayin mo parating mag-appear si Lord sa buhay mo. Amen. Number two, ano po ang requirement ng rerouting? Obedient heart. Okay? Kailangan masunurin. Kasi kahit magpakita si Lord sa iyo, kung disobedient yung puso mo, baliwala. Tama? Okay? Obedient heart. Sabi ng Bible, so Isaac stayed in Gerar. Because Abraham obeyed. Sana lagay mo yung pangalan mo ron. Okay? Kung may Bible kayo, okay, ilagay mo yung pangalan mo sa taas. Okay? Because Abraham obeyed me and did everything I required of him. Okay? Saan galing yung obedience ni Isaac? Inumpisahan ng tatay niya. Kaya you know what, tatay? Fathers, model. Model. Sumunod yung tatay, sumunod din si Isaac. Model. Diba? Tumigil na tayo, diba? Na lumaki tayo sa henerasyon. Huwag mong gagayahin si tatay. Hindi, gagayahin ka. Huwag mong sabihin hindi ka gagayahin. Di ba? Kung gusto mong huwag kang gayahin, huwag mong gawin. At kung ano yung gusto mong gayahin niya, yun ang gawin mo. Tama? Okay. Tandaan natin mabuti, harvest is always the product of doing what is right. Even if the situation is not right. Yung harvest ay resulta ng isang bagay na tama na ginawa mo. Kahit pa mali yung sitwasyon mo. Pwede yun. Mali sitwasyon mo, pangit yung sitwasyon mo, pero tama ginagawa mo. Pwede yun. Bakit? Because doing what is right is always a choice. Sinaktan ako, pwede ka bang gumante? Pwede. Pero pwede ka bang hindi gumante? Pwede din. Tama ba? Hello? You always have a choice. Isaac overcame his famine because he did what was right. Tama? Okay, inalaw niya na itama ni Lord yung isip niya, yung puso niya. PowerPoint po, obedience is always a choice and not an option. Tama? Hindi kasi, okay, wala akong choice No, meron. Di ba? May choice si Isaac. Okay, pupunta ako ng Egypt, yun nga yung first choice niya. Pero nagpakita si Lord at sinabi, hindi, huwag kang umalis dyan. Do not go down to Egypt. Huwag kang bababa. Stay, manatili ka. Tama? And you know what? Isaac chose to obey the Lord. Even though mahirap yung path na yun. Tama? Okay?
Obedience to God is intentional and not conditional. Lord, saka na lang ako susunod pag maganda na yung panahon. Hindi. Okay, susunod ka kung kailan ka gusto ng Diyos sumunod. Obedience is not yours to choose. Okay? Yung obedience ay utos ni Lord. Andiyan pa ba kayo? Hello? Kahit anong ganda ng sitwasyon mo, kung mali naman ang ginagawa mo, mali pa rin ang magiging outcome niyan. Pero kahit pangit ang sitwasyon mo, kung tama ang gagawin mo, gaganda ang sitwasyon mo. So the key is to always choose what is right. Tama? And simplihan lang natin ang buhay, obedience is always right. Tama ba? Obedience is always right. Tama, hindi masakit eh. No, hindi natin pinag-uusapan kung masarap, masakit, mabigat, magaan. Ang pinag-uusapan, parating tama ang sumunod. Hindi mas masarap sumuway, hindi porkit mas masarap, hindi porkit mas magaan. Mas magaan kay Isaac, pumunta na lang ng Egypt. 'Di ba? Mas madali. Alright? Sa buhay natin, totoo lang, lagi yung paraan mo mas madali. Pero hindi naman porkit madali, tama na yun eh. Tama? Hello? Ilan na bang paraan natin na madali at masarap ang sinunod mo, pero later on nakita mo sarili mo, di ba, luhaan ka? Bakit? Kasi nga ang habol mo madali. Ang hanap natin hindi madali, ang hanap natin kung ano ba yung tama. And what is right, obedience is always right. Tama. Kahit balubaloktorin mo, kahit balibaliktadin mo yan, pag obedience parating tama. There's no such thing, di, mali na yung pagsunod nyo, sobra na yan. Walang mali, di ba, sa pagsunod kay Lord. Basta pinagagawa ni Lord, tama yan. Kahit hindi naiintindihan ng tao sa paligid mo. Tama? Kahit nga, nakikita mo, Lord, ba't ako mag-i-stay dito, pambira? Bitak-bitak na yung lupa. Okay? Dry na yung mukha ko, dry pa yung nilalakaran ko. Tama? Hello, lahat na lang puro dry. Alright? Ayos lang, basta yung spiritual life mo hindi dry. Amen? Hello? Saan galing ang matinding obedience ni Isaac? It came from God's appearance. Kaya nga sumunod. Kaya nga napaka-importante ng pangungusap ni Lord. Kaya naman sumunod si Isaac eh. Bakit? May narinig siya from Lord. Tama ba? So makikita mo, yung masunurin, yung parati nakikinig kay Lord. Tama ba? Hello? At makikita mo yung mga masuwayin, kaya yung sumusuway kasi wala silang naririnig mula kay Lord. Tama? Kaya importanteng may naririnig ka from the Lord. Amen? Naintindihan ni Isaac na gusto ng Diyos na mangyari sa buhay niya ay umayos ang buhay niya. Tama? Kaya nga, nagpakita ang Diyos sa kanya kasi pinigil siya ni Lord eh. Tama? Okay? Kaya you know what, ang problema natin ay kawalan ng pakikinig sa Diyos, sa pangungusap ng Diyos. Importante talaga sa gitna ng problema, may God's Word ka. Amen? Okay? God's Word will lead us to understand God's plan. Okay? Pag wala kang Word ni Lord, di mo maintindihan ang plano ni Lord. Diba? Plano ni Isaac, takbo na ng Egypt. Pero hindi, may plano si Lord. Anong plano ni Lord? Pagpapalain ka. Tama? Hindi mahihirapang sumunod kay Lord ang taong nakikinig kay Lord. Amen? Kaya ka naman nahihirapang sumunod, di bakit? Di ka nakikinig. Hello, may kausap pa ba ako dito? Tama? Okay? May narinig si Isaac. Anong sabi ni Lord? Do not go down to Egypt. Okay? Sabi nun, nak, walang harvest sa maling lugar. Okay? Hindi Egypt. Okay, ang harvest place mo. Walang harvest sa pagbitaw at pagbaba. Okay? Pag-ayaw at pag-alis. Walang harvest dyan. Walang harvest sa mga quitters. Amen? Okay, walang harvest sa pagkakaroon ng maraming kinikilalang Savior. Walang harvest kapag mali yung Savior na tinatakbuhan mo at pinupuntahan mo. Tama? Ano pa napakinggan ni Isaac? Live in the land where I tell you to live. Ang harvest ay hindi nakadepende sa klase ng sitwasyon na kinalalagyan mo. Amen? Kahit pa may famine dyan, pag sinabi ni Lord, diyan ka lang. Okay, diyan ka lang. Bakit? Pagpapalain ka ni Lord dyan. Ang harvest ay hindi nakadepende sa lugar. Nakadepende yan sa kung saan ka pinadadala ng Diyos. At saan ka tinatanim ng Diyos. Also, walang harvest sa taong lagi na lang papatay-patay. Di ba? Yung hindi mo pa kinakausap, alam mo ng problema. Ay, alam mo, problemado. Bakit? Mukhang problemado eh. Tama? Lagi na lang halata sa buhay mo. Di ba? Naalala ko dati nung bago pala akong born again, di ba? Bago pala ako nagpapastor. Lagi pag may kinakamusta ako. Di ba? Okay, kamusta na po kayo? Ito po. Nangihina.
Kaya ayoko na siyang kausapin eh. Bakit? Pag kinakausap ko siya, oo nga eh, nangihina din ako eh. Okay. Di ba? Okay, walang harvest pag lagi ka na lang papatay-patay. Buhay yung Diyos mo. Amen? Don't forget who you are. May problema ka lang pero anak ka pa din ng Diyos. May problema ka lang pero may pangako pa din ang Diyos sa iyo. Amen? Stay in this land for a while. Stay. PowerPoint po, faith is trusting God's timing. Amen? Okay? Ang harvest ay gawa ng Diyos mula sa buhay ng isang taong matyagang nananampalataya sa kakayahan at katapatan ng Diyos. Amen? Tandaan nating mabuti that God has His own timing for everything. Amen? Mula nung araw na pinanganak ka, timing yun ni Lord. Diba? Can you imagine? Pwede naman kayo ipanganak ng medieval period. Okay? Diba? Pwede kayong ipanganak ng mga panahon na hindi pa uso ang shampoo, hindi pa uso paliligo, hindi pa uso ang toothpaste, dilaw lahat ng ngipin nyo, yung iba itim na. Di ba? Hello? Do yung iba parang galing pa din doon hanggang ngayon. Tingnan nyo. Okay. Okay, joke lang po. Di ba? Yung kapanganakan mo ay timing. So lahat ng mangyayari sa buhay mo ay timing ni Lord. Amen. Magtiwala tayo. Last, tapos na po ako number 3, supernatural faith. Paano magkakaroon ng rerouting, appearance ni Lord, obedient na puso, at matinding pananampalataya. Supernatural. Bakit supernatural? Saan ka nakakita ng tao? Verse 12. May famine na nagtatanim pa. Okay? It takes a lot of faith to give. But it takes a lot of supernatural faith to plant in times of famine. Wala ka na, nagbibigay ka pa. Hirap ka na, nagtatanim ka pa. Ikakain mo na lang, susubo mo na lang, ibibigay mo pa. Yun si Isaac. Di ba? Pero mindset ni Isaac, pambira, Lord, hindi na ako mahirapan magbungkal. Bakit? Bukas na yung lupa, bitak-bitak na eh. Hagis ko na lang yung binhi. Tama? Sabi ng Bible, Isaac planted crops in that land and the same year, reaped 100-fold. Bakit? Di ba? Hindi, imposible yan. Walang imposible. Bakit? Hindi naman si Isaac yung nagpabungay because the Lord blessed him. Sinasabi ko nga, kahit nasan ka, pag gusto kang pagpalain ni Lord, mabibless ka. Amen? Hindi issue kay Lord kung anong sitwasyon mo, kung anong kalalagayan nyo. Tama ba? Kaya ni Lord. Isaac obeyed the Lord not just by staying, but also by planting. Okay? Kasi pwede, meron sumunod, pero nanatili lang, pero wala namang ginawa. Si Isaac sumunod at may ginagawa. Naintindihan ni Isaac na kung gusto siyang pagpalain ng Diyos at pasaganahin sa lugar kung saan siya tinawag ni Lord, hindi yun mangyayari kung wala siyang gagawing tama. Instruction ni Lord, magtanim. Diyan pa ba kayo? Diba? Okay? Alam ni Isaac, di siya mabubuhay kung tutunganga lang siya. May kailangan siyang gawin. Oo nga, may famine. Pero hindi naman ibig sabihin na may famine, wala ka na magagawa. O may problema ako. Pero hindi ibig sabihin may problema ka, wala ka na magagawa. Kaya mo pa rin mag-worship. Kaya mo pa rin manampalataya. Kaya mo pa rin makinig. Kaya mo pa rin manood. Kaya mo pa rin sumunod sa Panginoon. Isaac understood that if he wanted to be blessed by the Lord in the middle of severe famine, he needs to plant. Naintindihan ni Isaac ang susi para umani ay magtanim. Tama? Hello? Without sowing, there's no reaping. Without planting, there's no harvesting. Without obeying, there's no reward and breakthrough. Amen? The key to receiving is to plant, to give. Amen? The key to have and to receive abundance from God is to plant your seeds where God wanted you to plant. Amen? Ang susi po parati to overcome great crisis and famine is magtanim. Magtanim ng buhay. Magtanim ng lakas, magtanim ng talento, magtanim ng kayamanan. Anumang bagay na meron ka na gusto ni Lord, itanim mo. Itanim mo. Again, you don't allow your situation to stop you from worshiping God. Amen. God is the God of order. And He ordained. Okay? God ordained. Nung in-establish ni Lord ang mundo, nilagyan niya ito ng principle. At anong principle na nilagay ni Lord sa mundo? Okay, the principle of planting and reaping. Yung
tatanim ang ani. Galatians 6 verse 7, last verse po. Do not be deceived, God cannot be mocked. A man reaps what he sow. Tama? Okay? Walang kondisyon. Hindi Lord, kaya naman ako nagtanim ng masama kasi wala akong choice, masama kasi yung sitwasyon ko. Sorry. Kasi kung anong tinanim mo, yun ang aanihin mo. Hindi excuse. Masama yung sitwasyon mo, kaya nakagawa ka ng masama. Masama yung tinanim mo, yung masamang buto. Tama? Pero kahit anong sama ng sitwasyon mo, kung tama yung tinanim mo, sabi ni Lord, aani ka ng tama. Amen? Hello? Kaya lang ang problema, hindi naintindihan. Or, di ba, natatakot ng marami at ayaw intindihin. Makikita natin in the story, tapos na po ako, that the situation of Isaac is, alam mo yun, never niyang ginamit as an excuse. Instead, ginamit niya yung opportunity para mapalabas ang kapangyarihan ng Diyos. Hindi niya hinayaan na malimitahan siya ng sitwasyon niya. At ang matindi, hindi rin niya hinilimitahan ng Diyos na gumalaw sa sitwasyon niya. Amen? Isaac did not limit his faith to God. He worshiped, he obeyed, he planted. Also, Isaac did not limit God to move in his life by obeying the Lord. Tapos na po ako. You know what? The Lord rerouted the life of Isaac from running away and hiding to staying, worshiping, obeying, and serving. Grabing rerouting. From flight to fight. From fight to faith. From withdrawing to planting. Gusto ko malaman niyo po, the Lord wanted to reroute our lives, our hearts, our motives, our mindset, and our faith. Can I invite everyone to stand up? Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Can we close our eyes and let's worship the Lord? Hallelujah. You know what? Maybe you are in a great famine na hindi ko alam kung anong level or degree yan. Pwedeng famine sa pamilya, famine personally, famine sa negosyo, famine sa career, famine sa pangarap, famine sa pag-aaral. I don't know what kind of struggles, what kind of pain and trouble you are having right now. Pero gusto ko malaman mo, gusto ni Lord i-reroute ang buhay mo. Hindi parating pagtakas, pagtakbo ang tamang response. Wala parati ang solusyon sa mga naiisip mong pamamaraan. So ngayong oras na to, why don't you allow God? Huwag mo namang pagsaraduhan ng pinto ang Diyos. Bago ka gumawa ng aksyon, why don't you wait for God's appearance? Why don't you wait for God's movement, for God's mindset, for God's motivation na itanim niya at ilagay niya sa iyo at sabihin, Nak, ito tamang hakbang. Nak, dito tamang pumunta. Ito ang tamang dapat mong gawin. Magpatuloy ka dito. Gawin mo tong lifestyle mo. Dito ka mabuhay. Execute this. Embrace this truth. Andito pa din ako. Hindi ako nawawala. Obey the Lord. Do not let your famine stop you from obeying. Huwag mong hayaang paliitin ng problema mo ang puso mong sumunod sa Diyos. Dapat, habang palaki ng palaki yung struggle, palaki ng palaki lalo ang puso mong sumunod. An obedient heart is a requirement for God's power and God's miracle to flow in your life. And most importantly, increase your faith. Supernatural faith. Huwag tumigil magtanim. Huwag tumigil sumunod. Huwag tumigil. Plant your seed in any situation. Basta may sinabi si Lord, magtanim. Magtanim. Di lang ng pera, maging ng buhay. Maging ng lakas, ng commitment. Taniman mo yung harvest mo. Taniman mo yung famine na pinagdadaanan mo ngayon. And I wanna tell you, God can bless you out of your problematic situation. God can bless you in the middle of your famine. At lalabas ka sa famine na hindi luhaan. Lalabas kang nagwo-worship dahil pinagpala at pinasagana ka ng Diyos. Thank you, Jesus. Hallelujah.
Hallelujah. Come on, lumapit tayo ngayon sa Panginoon. Hallelujah, Jesus. Itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo. Iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Isus, purihin. Kapatid, church, Dakilain anak ka ng Diyos, worshipper ka ng Diyos, disciple ka ng Panginoon. Huwag mong hayaan na makalimutan mo, matabunan ng problema mo kung sino ka sa harapan ni Lord. Worship in the middle of your problem. Obey in the midst of your famine. Plant, magtanim ka sa panahon ng tagtuyot. Kasama mo ang Diyos. Ilalabas ka ng Diyos sa gitna ng tagtuyot na blessed, favored, pinagpala ka. Tanging sandigan, nariyan para sa amin. Panginoong Isus, mag-ari ka. Magliwanag ka sa buhay ko. Di nagbabago, Diyos ka sa amin. Tanging sandigan, nariyan para sa amin. Panginoong Isus, mag-ari ka. Magliwanag ka sa buhay ko. Thank you, Lord. God, salamat po sa pangungusap mo sa amin. And I know, Lord, marami kang mga Isaac na hinarang ngayon na magpa-flight na dapat, tatakbo na naman, hihinto na naman, aayaw na naman, bibitaw na naman. Pero Lord, salamat nangusap ka ngayong umagang ito. At hindi na aalis, pero mananatili. At hindi lang mananatili, susunod, maglilingkod, magpapatuloy ng buhay sa iyo, Panginoon. Dahil Lord, mas malaki ka pa din sa problema at famine na kinakaharap namin. And you are able, you are more than able to bless us beyond our understanding, beyond our limitation, and beyond our comprehension. Salamat po. I pray for increased faith. I pray for higher level of obedience. And I pray for sensitivity, Panginoon, sa bawat isa. Every time dumadaan kami sa matinding famine ng buhay mo, buhay namin, inaalaw ka namin, Lord, mangusap at pangunahan kami, Panginoon. We love you, we honor you, Lord, in Jesus' name. Amen and amen. God bless you po.